Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is general and a collective reading your energy at this time. Page of Swords in reverse. Ay, nagiging impulsive ka na parang narurush yung adrenaline mo na para kabado. Hindi naman kabado. Parang nervous. Hindi ka nervous ngayon. Parang hindi ka yung mag-obserba mo na yung mga spy. Instead, hindi ka yung sa ngayon na more on pang-obserba, pang-spy, ganon. Hindi ka ganon eh. Sa ngayon na parang nagmamanman lang, nag-obserba, nang-spy, ganon. Ngayon, more on action ka na. More on move. Yan, kasi Knight of Swords. Courageous ka na mag-take na action. Hindi na puro obserba lang. Ayan o, King of Swords. Your mind is clear. Your mind is sharp. And nakapaglagay ka ng boundary or healthy boundary. At may pagka-cold ka ngayon. Unemotional. And intellectual, logical. Ayan. Ano pa? Or may pagkaano ka lang. Strict siguro. Right now. Ayan o. With the King of Swords. Anong darating sa'yo? Sa love life mo? Upright ba ito sa Ten of Cups? In reverse, in reverse. Ten of Cups in reverse. Person ba yan? Yung Ten of Cups in reverse? Person to. Na hindi kontento, hindi namuhay ng fulfilled, happy, satisfied. Hindi siya masaya sa buhay niya, sa family life niya. At may inaantay ito. Ayun o. Nag-antay siya na darating yung the right one para sa kanya. Yeah, nag-antay siya ng the right one para sa kanya. Ano yan? I-message ka niyan? Hindi. Ano yan? Tatawagan ka niyan? Kasi darating siya sa'yo, tatawagan ka niya. Yan, mag-take ng action yan. Maging fiery, and motivated, and driven, and energetic, active na mag-take ng action yan sa'yo. Ano yung tungkol sa person na to? Kilala ka na ba niya? Kilala ka na niya. And nalilito lang kasi siya. Naguguluhan, nalilito. Pero hindi na ba siya nagagawa ng tricks ngayon, ng scheme? Kasi in reverse eh. Nagagawan pa rin. No? Kaya nalilito siya at naguguluhan. No? May gumagawa ng tricks and schemes sa kanya. Kaya nalilito siya, naguguluhan. Maybe may mga options to, kaya nalilito din talaga. Pero may gumagawa ng tricks and schemes sa kanya kung kaya nalilito siya. Na nahirapan siya mag-decide o take na action kasi nalilito nga siya eh. Oh. What's with the Seven of Swords here? Hindi niya na iniiwasan o tinatakas-takasan yung gusto niya mag-take na action sa'yo. Yung magkaroon ng new beginning sa inyo. Ayan, yung magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Ayan, yun yung tamang dyan. So, ayan. And this person wants a new relationship with you. A relationship with you. Kasi, Ace of Cups. Parang gusto niya i-offer tong cup of love sa'yo. Yung cup of love niya. Na maging confident siya. Na mag-invest siya sa'yo. Na maging confident siya. Take it as upright. Pwede na din yan. Para mabilis. Upright ba to? Upright naman yun eh. No? Six of, kahit pahalang kanina, no? Pero upright daw. Six of Pentacles. Na mag-invest na, maging brave siya na mag-invest sa'yo, na maging giving, natawagan ka, kasi tatawagan ka daw niya, na maging confident and alam niyo, komportable siyang kausapin ka, mag-show up sa'yo, courageous, kasi color blue. Ayan. Para hindi na siya, nahirapan din na siya nagdurusa. Para masaya na siya sa buhay niya. Pag meron na siyang kasama sa buhay, no? Ayan, no?
para masaya na siya and fulfilled and happy. And may kasama na siya sa buhay, which is ikaw. Magsama na kayong sa isang bahay na ma-purchase niyo. Kung may bahay na siya, doon na. Makumpleto na siya. Kumpleto yung elements niya, no? Kasi, isip siya ng isip kanino sa'yo. Hindi. Isip siya ng isip sa situation sa buhay niya. Hindi, isip siya ng isip sa love life niya na walang sa love life niya, na malungkot yung love life niya na may mana loss, may wala. Yan, na hindi masaya yung love life niya, hindi nga siya fulfilled, hindi siya masaya, wala sigurong love life niya ngayon o minalas sa love life, palagi na lang nawawala. Kasi may gumagawa ng tricks and schemes sa kanya. Ano yung gusto sabihin sa ng person na to? Queen of Swords. Na may self-love siya. Na may self-love daw siya. Yung pride minsan yan dahilan kung bakit hindi masaya yung isang tao sa love life niya. Dapat ibaba niya yung pride niya and yung ego niya ay dapat boss-bossan niya. No? Dapat ay may, alam niyo, yung marunong magpakumbaba sa isa't isa. Yung relationship kasi, lalo yung sa mag-partner na, dapat merong give and take, equal give and take. And pagtutulungan, hindi na kailangan dominante ka. Hindi dapat, selfless ka din sa partner mo. Dapat wag ka maging selfish na puro ikaw lang invisan. Hindi ganun. Dapat marunong ka din diba? Dapat ganun siya. Siguro nawawala palagi yung mga karelasyon niya kasi nalulus niya kasi may ugali siguro siya dahil sa pride niya. Dahil sa pride niya. Dahil sa pride niya. So, dapat hindi siya maging prideful. No? Dapat huwag siya maging ma-pride para maging masaya na siya sa love life niya. Para swerte na siya sa love life niya. Hindi na siya iniiwanan o siguro ay kung siya man nang iiwan ay huwag niyang gawin yun para hindi siya mawala ng person or partner. Dapat ay marunong siyang magtiyaga sa relationship para maging long term ang relationship niya. Para tumagal, para hindi na-break apart, para hindi siya maging short term, yung gano'n. Para it's everlasting. So ano pa, pag konting bagay lang naman ay madali na lang kunwari, konting away-away lang, tampuhan. Minsan nga, malalang away-away pa Dapat hindi pinapairal yung pride. Yun. Pagdating sa relationship, sa love life sa mga partner. Dapat ay marunong mag-adjust sa isa't isa, di ba? So, ayan. Ano ang next move ng person na yan sa'yo? King of Cups. Upright ba itong Knight of Pentacles? So yes, upright naman siya. Magtitake na action to. Pero parang mabagal. Pero mabagal ba to yung pag-take ng action? Ay, hindi naman daw. Mabilis siya. Mabilis daw. Ibig sabihin na sasabihin niya na sa'yo, hindi niya na mapigilan yung emosyon niya na sabihin sa'yo. Yung emosyon niya, yung feelings niya. Yes, yung feelings niya sa'yo. Pero dapat huwag siya maging ma-pride. Dapat maging matyaga sa relationship. Kasi lahat ng tao may flaws naman talaga yan So, dapat marunong siya magtanggap sa flaws mo. At marunong siya mag-adjust. No? At maging matyaga. Hindi na, porkit kung good looking siya ayaw na niya. Tapos maghanap ng iba. Ganun pa rin ang mangyayari. No? Wala pa rin. Malus niya pa rin kung gano'n yung kanyang ugali. So, ayan. Ano ang next na mangyari kaya sa inyong dalawa na yung person na yan? Upright ba yan? Ayan, reverse. So, kung stagnant yung connection nyo ngayon, na walang kumikilos, ay magkaroon na ng movement yan. Makarecover na yan siya sa kalungkutan kasi magkakaroon na ng movement. Hermit. Upright ba itong hermit na yan? Upright. Recover na yan siya. Makapag-introspect yan. Makaisip-isip yan na
walang mangyari sa buhay niya kung magmukmuk na lang siya at damdamin o mag-grief siya dahil sa mga nawala sa kanya dahil malas yung love life niya dahil lagi na lang nawawala yung mga nakarelasyon niya dahil sa ugali. Baka may nang curse dito sa taong to. May curse ba tong tao na to? Lagi mawala yung karelasyon niya? Wala naman. Ugali niya lang talaga yan. Ayan. So, ano pang next na mangyari sa inyo? Ng person na yan. Mag-umpisa na ng mag-effort to si person mo na yan. Sa'yo. O both of you. No? Mas maganda kayo kayong dalang may effort sa isa't isa kahit siya mag-umpisa. No? Kahit siya mag-umpisa, alam niyo may equal give and take na. Mag-effort yan sa'yo continuously. So, ayan. Madami ba ang may type sa'yo? Yes, madami ang may type sa'yo. Gusto ka nila makarelasyon. Gusto mag-offer ng cup of love, oh. Malalaman mo. Kasi baka may mga mag-pursue sa'yo. Oh, gusto nila magtagumpay. So, just mayo. Gusto ka mapangasawa. At mukhang emotional pa sa'yo. Na-attach sa'yo. In love. Oh my gosh. So, ito na lamang guys for collective reading.